So hello guys, shout out sa inyong lahat. So ngayon ay araw ng linggo. So nagbabasa-basa ako ng mga comment sa TikTok. So may nabasa akong comment dito. Sabi, kung gusto nyo maka-abroad agad sa Japan po, pinakamadali 4 months, 6 to 1 year, pero malaki cost of living. 75% lang sa'yo kung gusto nyo malaki sahod sa South Korea dito. So para sa akin, no, kung gusto nyo po nang mabilis mag-apply, kung ikaw ay skilled worker kasi sa Japan kasi kapag skilled worker ka, selection muna ng employer bago ka mag-aral lang Nihongo. Kasi ako dati ganun ang ginawa sa amin. November ako noon na interview kami ng employer at nasilik ako, tapos nag-aral ako ng Nihongo 3 months, then nakalis na agad. So ganun, mabilis. 3 months lang yata ako mula nung nag-apply sa Japan noon. Kumpara dito sa South Korea, abutin ka ng 1 year, 2 years, 3 years. Dahil ang pag-apply dito sa South Korea guys is government to government, at isang beses silang magpa-exam sa isang taon. Halimbawa, ngayon ka lang mag-apply, mag-aral ka ng Korean language, tapos isang beses lang magpa-exam sa isang taon. Next year ang registration ulit ng exam. So next year kapag napag-register ka ng exam, pag pumasa ka sa exam, paghintay kayo ng employer. So abot yan ng kung ngayon ka lang mag-apply sa South Korea, abot yan ng 2 taon o 3 taon. Kasi kung next year mag-exam ka, makapasa ka, mag-aantay ka ng employer, kung magbigay ng employer. Kung masili ka agad, makakaalis ka agad, mga 1 taon lang antayin mo. Pero kung hindi ka masilik, abutin ka ulit ng next year, or kung kailan magkaroon ng selection ulit. So matagal yun, pero sulit naman yun kapag nakarating ka dito sa South Korea. Kasi kung sahod yung pag-uusapan, di hamak mas malaki. Kasi dito, kung sahod naman is malaki din naman sa Japan. Dito lang kasi more on maraming libre. Kaya namin libre, kami pabahay, libre tubig, ilaw, lahat, wifi. Tapos libre pagkain, pag tanghalian libre yan. Kapag may overtime, libre din hapunan. So makakatipid ka, kaya yung sahod mo buo. Hindi naman lahat na libre, no, mayroon din iba na may mga bayad, pero marami-rami dito na may mga libre. Yung number 1 na yung kain, tanghalian libre, yun lunch mayroon. Dito talaga ganun talaga yung libre. Sa Japan wala kang kadalasan doon is binibili, walang libre. Malaki din naman sana ang sahod, kaso walang libre. Pero kung usapang mabilis ang pag-apply sa Japan, mabilis pag skilled worker ka. Pero kung yung wala kang experience, kasi mahirap doon kung wala kang experience, anong applyan mo doon? Siyempre pag nag-apply ka, apply ka ng welder, hindi ka naman marunong mag-welding, sa trade test pa lang doon sa interview, trade test, hindi bagsakan na kasi hindi ka naman marunong welder. Kasi more on experience, dapat may experience ka. Maliban na lang siguro sa farmer sa Japan. Kasi may mga kabats ko dati, mga babaeng farmer na wala naman mga experience sa pagtatanim, pero nakakaalis. So kung usapang mabilis mag-apply sa Japan, marami kang pagpilian ng mga agency. Pero dito kasi walang agency, matagal ang pag-apply, pero sulit yung pag nakarating ka dito sa South Korea. So yung sinasabi naman niyang malaki ang cost of living sa Japan, 75% lang ko sa'yo kung gusto nyo malaki sahod sa Korea. Kung usapan ng mga cost of living, halos parehas lang. Mahal din naman ang bilihin dito sa South Korea, wala namang pinagkaiba mahal din naman bilihin dito. Lang dito is may mga libre.
Tapos yung minimum wage medyo maganda lang dito ngayon kasi yung palitan is hindi tulad sa Japan na bumaba yung palitan. Dati kasi nasa 50 ang palitan, ngayon is nasa 38 na lang ata. Pero yung sa sahod naman is kung ang palitan sana is nasa 50, halos pantay ang sahod naman nila dito. Kung nasa inyo yan, kung saan nyo gustong mag-apply, kung gusto nyo na mabilis ang pag-apply, mag-Japan kayo. Pero pag gusto nyo ng matagal-tagal, dito kasi sa South Korea, kailangan nyo ng tiyaga sa paghihintay, tiyaga sa kahit gaano katagal yan. Kung gusto mo mag-apply dito sa South Korea, antayin mo nang antayin hanggang sa masili ka ng employer pag nakapasa ka. So yun, matagal ang pag-apply dito sa South Korea, pero para kang nag-invest ng pera. At pagdating mo dito sa South Korea, sasahod ka ng lalo na pag may overtime ka, sahod ka na 100,000 pesos pataas. Kasi dito pag may OT ka talaga, kung diretsong OT mo ng tag 3 hours lang, sa OT mo pa lang nasa na yan, sa 40,000 peso sa pag diretsong OT mo ng kahit tag 3 hours lang. So OT pa lang yun, 40,000. Paano pag hatawan ka pa sa OT? So saka lang, kailangan talaga tiyaga sa paghihintay, sa pag-aaral ng Korean language para makapasa ka. Kasi kung hindi ka mag-aaral, mahirap pang ipasa ang exam. Dito hindi naman kasi hinahanap dito yung diploma, hindi rin hinahanap yung mga certificate. Importante lang yung exam ng Korean language na may pasa mo. Hindi gaya na sa Japanese, kailangan may experience ka, tapos at least high school graduate para ma-line up ka for selection ng employer interview. So sortihan pa rin. Kasi kami nga 34 kami na interview dati, 3 lang kami na select. So pero hindi naman problema yan, dahil pag hindi ka ma-select, marami namang agency doon na pwede ka magpa-line up for interview. Kasi hanggang sa ma-select ka. So yan, sana nasagot ko sa inyo guys. So, happy Sunday sa inyo lahat.